Una po sa ating mga balita, nasa 6 na milyong mga balota na naimprenta na ang nakatagdang sirain ng Commission on Elections. Ito'y kasunod na rin ang naging desisyon ng Korte Suprema na sa petisyon ng ilang kandidato na naging dahilan ng pansamantalang pagpapatigil ng ballot printing. Ang kabuang detalye niyan sa sentro ng balita ni Luisa Erispe, live. Angelic, hindi mababago ang araw ng halalan at tuloy pa rin ang automated na botohan sa 2025 national at local elections. Yan ang siniguro ng Commission on Elections sa kabila ng pansamantalang pagpapatigil ng pag-iimprenta ng mga balota simula kagabi. Back to zero na ngayon ang Commission on Elections para sa pag-iimprenta ng mga balota ng 2025 national at local elections. Ito'y para tumalima sa utos ng Korte Suprema na isama pa rin ang pangalan ng 5 kandidato sa balota. Dahil dito, may agam-agam ang ilan, paano na ang halalan? Tuloy pa ba ito sa May 12 o magre-resulta na nga ba sa manual elections? Ang sagot lang ng komisyon dito. Ang araw po ng halalan ay sa Mayo 12, ito pong taon na ito. Hindi po yan marireset sapagkat yan po ay nakalagay sa saligang batas. So we will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Wala pong intensyon ng inyong komisyon na i-violate ang ating batas. Aminado naman ang COMELEC, madedelay sila pero sa paghahanda lang ito sa kailangan para sa eleksyon tulad ng pagre-reprint ng balota na target ng COMELEC na iusad sa January 20. Maglalabas din sila ng bagong ballot faces na ginagawa na nila sa ngayon. Nagsimula na rin ang komisyon sa pagbabago ng election management system at database ng mga kandidato para sa balota. At ang mock elections target na rin mailipat sa January 25. Halos 2 linggo ang hahabulin ng COMELEC na delay sa pag-iimprenta ng balota. Pero plano nilang magamit ang mga makina ng National Printing Office para maabot pa rin ang target na matapos ang pag-iimprenta sa loob ng 77 days. Pinag-iisipan na natin at maaaring i-recommenda ng inyong lingkod sa Commission and Bank na yung lahat ng makina ng NPO kasama yung 4 at yung 2 na ginagamit sa kasalukuyan ay baka pwedeng magamit na. Ang halos na 6 na milyong balota naman na nauna nang maiimprenta ng COMELEC, sisirain na ng komisyon para hindi na magamit pa sa halalan. Tinatayang nasa 150 million pesos ang nasayang na pondo dahil mababaliwala ang milyon-milyong balota. Pero sabi ng COMELEC, sa pagre-reprint, sila pa rin ang gagastos at hahanapan nila ito ng pondo. Sa bandang huli ang COMELEC lahat nakakarga. Sa COMELEC lahat nakakarga. Kung ano man po yung gastos dito. At syempre, hindi naman pwedeng walang babayad sa NPO, libre na lang dahil na-TRO tayo. Babayaran natin ang printing services ng National Printing Office. Sa ngayon ay may mga nakabinbin pang mga petisyon sa Korte Suprema ng ilang mga kandidato na nauna nang na-disqualify at na-cancel ang COC ng COMELEC. Pero sabi dito ng Commission on Elections sa inaayos na nila ngayon yung election management system para madali nang magdagdag ng mga pangalan ng mga kandidato sakaling maglabas muli ng TRO ang Korte Suprema. Pero sabi nga ng COMELEC, kapag naglabas muli ng TRO ang Korte Suprema at ipaulit na naman sa kanila ang pag-iimprenta ng mga balota, ay maaaring maging pahirapan na ito dahil sa ngayon ay ipit na sila sa oras sa paghahanda para sa eleksyon. Angelique. Okay, so sisirain itong mga unang naimprenta ng mga 6 na milyon na balota. Sigurado ba silang walang maliligaw dyan at magagamit sa eleksyon? Angelique, isa nga yan sa sinisiguro ng Commission on Elections dahil itong mga balotang ito, yung 6 na milyon na sisirain nila ay mga original ballots. Sa sinasabi nga ng COMELEC, kapag nasingit yan sa araw ng halalan, ay maaaring basahin pa rin yan ng mga makina dahil yan ay inimprenta originally para nga dito sa mga bagong automated counting machines. Pero sinisiguro ng COMELEC kapag yan ay sinira, ay sama-sama yan at wala nang makakalusot dahil nga iniingatan nila ang integridad ng eleksyon. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.